Kabataan ang bagong pag-asa ng bayan. Kaya naman napakahalaga ng edukasyon lalo na para sa mga bata. Ito ang magsisilbing armas nila panlaban sa mundong gagalawan nila. At higit sa lahat, ito rin ang magbibigay sa kanila ng magandang buhay. Hatid ng Phenom Stories ang kwentong tiyak hahangaan nyo at kapupulutan natin ng magandang aral at inspirasyon. Halika't, samahan nyo ako hanggang matapos ang video na ito. Pagmulat ng mga mata ni Carlo, kinakapa-kapa niya ang likod. Napansin nitong walang nagbago. Isip-isip niya, di naman natupad ang pinagdadasal kong magkaroon ng pakpak para makatakas na ako dito. Nadismay ang sabi ng bata. Katabi niya ang ama niyang lasenggo at walang plano sa buhay, habang tulog pa rin ang kanyang inang sakitin. Mabilis siyang bumangon at lumabas na ng bahay nila. Almusal ni Carlo ang masangsang at bahong amoy ng ilog malapit sa kanilang bahay. Umiikot lang ang leeg ni Carlo. Iginagala ang ulo dahil baka may makita siyang pagkain. 7 taon na ang batang si Carlo. Isip-isip niya minsan, 7 taon na rin ba akong naghihirap sa mundo? Aware ang bata na mahirap ang buhay, na mahirap lang sila, na hindi lahat ng gustuhin niya ay mabibili niya, at hindi lahat na makikita niyang bata ay mayroong buhay na kagaya ng meron siya. Pag-alagala siya sa bawat kalye ng Maynila, kung saan ang musikang kinamulatan niya ay busina ng mga sasakyan, bulyawan, murahan, bungguan, reklamo ng mga pasahero, mga vendor na naglalako ng tinda nila at marami pang iba. Napakagulo ng kalakhang Maynila. Para malagpasan mo ang bawat hamon ng kalsada, ay dapat marunong ka. Alam mo ang mga galawan, street smart kung tawagin. Ito ang inaaral ni Carlo ngayon. Kaya madalas ay mapupunta siya ng Luneta kung saan nandoon ang maraming Manilenyo na kumakayod. Dito siya gumagala, minsan mag-isa, minsan ay kasama ang mga kaibigan niya. Daming tao ngayon sa Maynila, no? Tanong ng isa sa kaibigan niya, si Rigor. Kaya nga, ano ba meron? Piyesta ba ngayon? Sabi naman ni Ella. Linggo kasi, madaming pamilya sa Luneta tuwing linggo. Nagpipiknik, namamasyal, nanunood kapag may show. Sagot ni Carlo. Nagulat ang dalawa sa kalaro niya. Kwento lang ng nanay ko yun. Tama naman siya. Ang totoo, hindi yun kwento na magulang niya. Bagkus obserbasyon niya yun tuwing mag-isa siya. Ayaw niya sabihin nagpupunta siya mag-isa dito kapag malungkot siya o kaya wala siyang magawa. Halika na, ibenta na natin ang sampagita para magkapera na tayo. Sabi ni Carlo sa nakatulalang mga kaibigan. Oo nga, para makauwi na rin tayo ng maaga. Si Rigor ang may sabi. Tumayo na ito mula sa kinauupuan nila. Tara, nakapagpahinga na ako, sabi naman ni Ella, ang babae sa grupo. Kumuha ang 3 ng sampagita sa mababang halaga. Tapos maibebenta nila ito na may malaking tubo. Ito ang kadalasang ginagawa nila upang kumita. Sa halip na mamalimos, mas okay na raw ito, sabi nilang 3. Bili na po kayo sa pagita. Bilhan niyo na po ako para makauwi na po ako, sabi ni Carlo. Ilan ba yan, bata? Bilhin ko na para makauwi ka na. Nakangiting sabi ng binatang lalaki. Nakauniforme pa ito. 2 na lang po. Maraming salamat po. Nakangiting balik ni Carlo sa binata. Pagkatapos maibenta ni Carlo, maya-maya ay pumunta siya sa ibang lugar. Kinuha ang itinago niyang 3 sampagita upang muling maibenta. Bilhin niyo na po ang sampagita para makauwi na po ako. Pasigaw na pagbebenta ni Carlo. Noong makauwi si Carlo, ibinigay niya ang 50 pesos sa kanyang inang si Milagros. Natuwa naman ito at nagpakawala ng malaking ngiti. Niyakap din siya nito, kahit mahinang-mahina ang katawan nito. Anak, bumili ka ng kanin natin sa karinderya. 2 kamo, 20 pesos lang yun. Tapos 30 pesos kamong ulam. Umuubo-ubo pa ito habang nag-uutos. Lumabas ng bahay si Carlo upang magpunta sa karinderya. Noong bibili na sana siya, laking gulat niya noong hinarang siya ng kanyang amang si Donato. Langong-lango ito sa alak. Hindi niya akalain na dito niya makikita ang ama. Anak, bakit ka dito? Hilong-hilo na ito magsalita. Ha? Wala po. Mangungutang po sana ako ng pagkain natin. Oh, talaga ba? Ano yan nasa kamay mo? Pera ba yan? Ako na lang pautangin mo. Kursahang kinuha ni Donato ang 50 pesos sa kamay ni Carlo. Tay, wag. Ibalik niyo yan.
Ibibili natin to ng pagkain para gumaling ang sakit ni nanay. Tay, wag po. Pagpupumilit ni Carlo, pero parang walang naririnig si Donato. Sinusuri pa nito mabuti ang 50 buo. Noong makitang parang totoo nga ito, hinawakan niya sa ulo ang anak at nagpasalamat siya dito. Thank you anak, papalaguin ko to. Sabi ni Donato. Ipang susugal pala ang pera nakuha. Nanlumo naman ang mukha ni Carlo. Umuwi siya ng bahay at ikinwento sa ina ang nangyari. Mangiyak-ngiyak na si Carlo. Nakayuko naman ang kanyang inang nahihiya sa anak. Pasensya ka na anak. Bukas gagaling na ako. Makakatanggap na ulit ako ng labada. Sorry anak. Sabi ng ina ni Carlo. Nakatalikod ito dahil sa sobrang nahihiya sa anak. Sorry nay, hindi ko napansin ang tatay, nasa likod ko na pala. Sana manalo po ang tatay sa sugal. Umiiyak na sabi ni Carlo. Alam nila ang katotohanan na kahit manalo ang ama niya sa sugal ay pangiinom lang niya ang pera at hindi na ito aabot sa kanyang pamilya. Tulog na tayo nak. Imbita pa nito. Hindi na bago sa mga taong gutom at walang makain na idaan na lang sa tulog ang gutom. Umaasa at nagdarasal na bukas sa agahan ay makakabawi sila ng kain. Maagang lumabas si Carlo ng bahay nila. Gusto niya makapag-agahan pero hindi niya alam kung ano ang gagawin. Naglakad lang siya ng naglakad hanggang may makita siyang nagkukumpulang mga bata. Noong lapitan niya, nakita niyang pinagtitripan nito ang mga takot na kuting. Tinutulak-tulak nila ng kawayan at kapag umaalis ay sinisipa para bumalik. Nagalit naman si Carlo sa ginagawa nila. Tigilan niyo nga yan! Kawawa naman ang kuting! Pagtatanggol ni Carlo, nilapitan niya ang kuting. Ah, sino ka ba bata? Di ka naman taga dito ah. Sabi ng isang bata. Parang ito ang leader sa pagpapahirap sa maliit na pusa. Di ba kayo naaawa sa kuting? Sabat ni Carlo. Tinitingnan niya na masama ang leader ng mga bata. Bakit ako maaawa dito? Ang sabi naman nito. Ikaw, may damit ka, may short, kumakain palagi. Etong kuting, buhay lang niya ang meron siya. Sabi ni Carlo sa harap ng mga bata. Parang naggulat ang mga ito. Naiintindihan ang sinabi ni Carlo. Sige, hahayaan na namin ang kuting. Pero ikaw ang humanda sa amin ngayon. Umamba na ng suntok ang bata. Nakita naman ito ni Carlo at mabilis siyang umiwas. Binitbit niya ang kuting at mabilis siyang tumakbo. Kinalmot-kalmot pa siya ng kuting. Natatakot ito. Habang tumatakbo, nakakita si Carlo ng pusa na may kaparehong kulay ng kuting. Lumapit siya dito at inilapag ang maliit na pusa. Tumakbo na si Carlo papalik sa bahay nila. Nakita ni Carlo ang ama niyang natutulog. Gaya ng inaasahan, lasing na nga ito. Bumangon naman ang ina ni Carlo. Sinabi nitong mas okay na raw ang pakiramdam niya. Dali-daling lumapit si Carlo sa ama at chinek ang bulsa nito. Dito niya nakita ang 100 nakatupi pa. Pinakita niya sa ina ang nakuha at nakangiting inutusan siya nito na bumili ng kanin at ulam sa karinderya. Nagagahan si Carlo ng paborito niyang fried chicken at may sabaw pa ng sinigang. Kasama niyang kumakain ang ina niya. Mabagal ang pagkilos nito na parang hindi pa gumagaling ng buo mula sa sakit. Anak, mamaya pupunta ako kila Aling Victoria. Sunduin mo lang ako doon ha, para sabay tayo umuwi. Kain na rin tayo sa daan. Pag-aalok ni Milagro sa anak. Lumiwanag naman ang mukha ni Carlo sa sinabi ng ina. Sige po nanay, antayin ko po kayo. Nakangiti nitong sinabi. Pagkatapos kumain ng tanghalian, wala siyang magawa sa bahay nila, kaya naman nagpaalam siya sa inang lalabas muna siya. Nakaupo lang siya sa isang gilid habang pinagmamasdan ang mga taong dumadaan. Nakita niya ang mga nagtatrabaho sa opisina. Nagmamadali ang mga ito dahil mukhang late na at kakatapos lang ng lunch break. Nakita niya rin ang mga estudyanteng nakabag, kasama ng mga ito ang kaibigan nila. Masayang nagtatawanan at nagbibiroan, nagtutulakan at nag-aasaran pa ang iilan. Higit sa lahat, nakita ni Carlo ang mga batang kasing edad niya. Hinahatid sila ng kanilang magulang sa paaralan. Mahigpit na hawak ang kamay kapag tatawid at pinapayungan pa habang naglalakad dahil mainit ang panahon. Walang sinasabing kahit ano si Carlo, nakatingin lang siya sa mga ito. May kumurot na inggit naman sa dibdib niya. Naisip niya na siya ang batang pinapayungan at hinahatid ng magulang sa eskwelahan. Nasabi na lang niyang, sana siya rin ganun ang mga magulang.
kahit alam niyang ginagawa ng kanyang ina ang lahat na makakaya upang makakain sila araw-araw. Noong hapon ay kinita niya ang mga kaibigan niya, sina Ella at Rigor, upang magbenta ng sampagita sa mga tao sa simbahan. Nalaman kasi nilang may espesyal na misang gaganapin, kaya dali-dali silang nagpunta doon, sa halip na luneta. Tuwang-tuwa ang tatlo noong maubos nila ang mga sampagita. Kinabukasan, muli nilang nakita ang mga mag-aaral na papasok pa lamang na eskwela, pati na ang mga batang hawak-hawak ang kamay ng kanilang magulang habang naglalakad. Napagpasya ni Carlo na sundan niya ito. Nakita niyang pumasok ang mga bata sa isang gate. Binabantayan ito ng lalaking nakaputing t-shirt. Binati ni Carlo ang lalaki. Gusto niyang kausapin ito para payagan siya makapasok sa paaralan. "Magandang umaga po," sabi ni Carlo sa lalaki. "Good morning din." Bating pabalik na lalaki. Gumiti pa ito sa kanya. "Teka, ikaw ba yung anak ni Donato?" Nagulat si Carlo sa tanong ng binata. Hindi niya alam kung aaminin niya o magsisinungaling siya. Umamin na lang siya. "Opo, ako nga po." "Bakit po? Kilala niya po ang tatay ko?" "Oo naman. Parehas tayo na sityo. Kuya-kuyahan ko ang tatay mo. Kakampi ko yun palagi sa basketball." Nakangiting sabi ng lalaki sa bata. Nagpakilala itong si Donald. Ipinakilala rin ni Carlo ang sarili. Nagkwentuhan pa ang dalawa. Habang nagbabantay si Donald sa mga batang papasok at magtatakang lumabas sa eskwelahan. "Oo nga pala, bakit ka ba dito?" Tanong ni Donald kay Carlo. Kasi po, pwede po ba akong pumasok dito sa eskwelahan?" Tanong ng bata. "Bakit? Saan ka ba nag-aaral? Dito ka ba nag-enroll?" Tanong din ang ibinalik ni Donald. "Hindi po, di po ako nag-aaral ngayon. Gusto ko po sana kahit makinig lang po ako ng mga tinuturo ng teacher." Mahinang sabi ni Carlo. Parang nagmamakaawa ito sa binata. Ganun ba? Sige, pasok ka na. Basta huwag ka na lang magpapakita sa mga teachers. Makinig ka lang. Tsaka huwag mo sasabihin pinapasok kita ha. Di mo dapat ako kilala. Sikreto lang natin to." Nakapasok na si Carlo sa eskwelahan. Nakayuko lamang siyang nakikinig at sumisilip-silip sa bintana. Sa gilid siya mismo ng classroom, kung saan hindi siya madaling mapapansin ng mga estudyante at guro. Dito natuto si Carlo na bumasa at magsulat. Laking pasasalamat niya sa guard dahil sa kanya ay nakakapasok at nakakapakinig si Carlo ng mataas na antas ng pagtuturo. Isang beses lang ang kinakailangan niya. Natutunan agad niyang bumasa at sumulat. Ang lahat na natututunan niya ay inaaral ulit niya pag uwi sa gabi. Minsan nagtataka si Milagros kung ano ba ang pinagkakaabalahan ng anak. "Anak, anong ginagawa mo dyan? Kain na tayo, lalamig na ang sabaw." Sabi nito kay Carlo. "Opo ma, papunta na po dyan." Tumayo na si Carlo at lumakad palapit sa ina. "Anong ginagawa mo dun sa sulok?" Pag-uulit ng ina. "Wala po nay, nagsusulat lang po ng pangalan ko po." Nakangiting sabi ni Carlo. "Ha? Marunong ka na magsulat? Tuturuan pa lang kita magsulat at magbasa eh. Sino nagturo sa'yo anak?" Tanong ni Milagros. Namamangha na marunong na si Carlo. Yung kaibigan ko po nanay. Tara kain po tayo." Abot tenga ang ngiti ni Carlo. Araw-araw itong ginagawa ni Carlo. Kapag hapon ay kikitain niya ang mga kaibigan upang magbenta ng sampagita at sa umaga ay makikinig siya sa mga tinuturo ng guro. Laking gulat ni Carlo noong mahuli siya ng isang teacher. Naisip niya noong oras na yon na magtatapos na ang pag-aaral niya. "Hi, anong ginagawa mo dyan?" Tanong ng guro sa ika-6 na baitang. Matandang babae ito. Wala po. Nakikinig lang po." Mahinang sabi ni Carlo. "Oh, bakit ka nandyan? Halika, pasok ko sa klase ko." Pinapasok nito sa klase niya si Carlo. Tingin na naman ang mga estudyante. Lahat ay nagtataka kung bakit may maliit na bata sa klase ng grade 6. "Pwede mo akong tawaging Ma'am Helen o kaya Miss Troy," sabi ng guro. Gumiti lang si Carlo at ipinakilala ang sarili. Bumaling na si Miss Helen sa mga estudyante niya. "Oh, wag niyo muna pansinin si Carlo ha. Baka pagkaguluhan at tadtadin niyo ng mga tanong ang bata." Nakangiting sabi ni Miss Helen. Sumang-ayon naman ang klase niya na hindi kukulitin at pagtitripan si Carlo. Nangingibabaw si Carlo dahil siya lamang ang bukod tanging naka-t-shirt at shorts sa klase ni Miss Helen.
Nagtataka siya kung bakit siya tinanggap ng guro, gayong halata namang hindi siya nag-aaral dito. Sabi ni Carlo sa isip niya, baka iniisip ni Miss Helen na estudyante niya ako. Kailangan kong sabihin sa kanya totoo mamaya. Nag-discuss na ang guro. Dito nalaman ni Carlo na isa palang math teacher si Miss Troy. Laking gulat niya noong nagturo ito ng algebra. Nakakita siya ng textbook sa bandang likuran at ginamit niya ito. Bago matapos ang oras, nagtanong si Miss Troy kung may gusto bang sumagot ng tanong, algebra ang topic. Noong walang nagtataas na kamay, tumingin si Miss Troy sa direksyon ni Carlo. Nakita niya nagbabasa ito ng mathbook. Tinawag niya si Carlo upang magsagot. Kinakabahan si Carlo na lumapit sa pisara. Hindi pa niya abot ito, kaya tawanan ang lahat. Tumungtong siya sa upuan. Laking gulat ng lahat noong mabilis na gumagalaw ang kamay niya. Naisulat niya ang tamang sagot. Nagulat ang lahat, pati na ang gurong si Miss Troy. Subalit, ang pinakanagulat ay si Carlo mismo, na tama pala ang sagot niya. Nagpalakpakan naman ang lahat ng estudyante. Hindi maitago ni Carlo ang tuwang nararamdaman. Pakiramdam niya ay nasa ulap siya. Tumatalbog-talbog sa malambot na ulap ng kasiyahan. Thank you, Carlo, for answering that hard question. Any questions, class? Sabi ni Miss Troy. Noong wala nang sumagot ay nagpaalam na ito sa klase. Lumapit naman si Carlo kay Miss Troy. Ipinagtapat niya na hindi siya enrolled sa klase nito. 7 years old pa lang po ako. Di po ako nag-aaral sa paaralang ito. Hindi ko po kayo gustong lokohin o mapatanggal sa trabaho. Pagtatapat ni Carlo kay Miss Troy. Alam ko ang lahat at wala kang dapat ipag-alala. See you tomorrow, Carlo. Nakangiting sabi lang ng guro. Inayos na nito ang mga gamit niya, pero biglang may naalala siya. Eto pala, hiramin mo muna, basahin mo sa inyo. Inabot ni Miss Troy ang Tagalog-English at English-to-English dictionary. Also, feel free to borrow anything sa classroom na to. Nagpaalam na si Miss Troy, naiwan naman mag-isa si Carlo. Tiningnan niya ang koleksyong libro sa classroom. Hiniram niya ang science at math dahil ditong subject siya talaga naku-curious. Habang nagtitinda ng sampagita ay nagbabasa siya ng libro. Gulat na gulat naman ang dalawang kaibigan ni Carlo. Oy, ano yan? Huwag ka na magpanggap. Magtinda na lang tayo. Nakangiting sabi ni Rigor. Kaya nga, tara doon sa simbahan. Wala atang bibili sa atin si Luneta. Sabi naman ni Ella. Itinago muna ni Carlo ang mga libro at naglakad na sila papuntang simbahan upang dito magtinda ng sampagita. Laking tuwa ni Carlo sa sinabi ni Miss Helen na may mga public libraries dito sa Maynila at mayroong malapit lang sa eskwelahan. Kaya naman agad niyang binisita ito. Tuwang-tuwa siya dahil ang dami niyang pwedeng basahin mula sa iba't ibang topics, subjects at kung ano pang magbibigay sa kanya ng kaalaman. Dito magdamag siyang nagbabasa. May mga pagkakataong hindi niya nasisipot ang mga kaibigan dahil sobrang abala niya sa pagbabasa ng mga libro. Noong makauwi siya ay kinuwento niya sa ina niya kung gaano ka makapangyarihan ng pagbabasa ng libro. Bukod sa takas ito sa lahat, parte na ito ng pang-araw-araw na pamumuhay ng mambabasa. Makalipas ang 5 taon, makikitang palagi may dalang bag si Carlo na ngayon ay 12 taong gulang na, kung saan naririto ang librong binabasa niya kapag naboboard siya. Ang libro ay pinapahiram sa kanya ng kanyang gurong si Miss Helen Troy. Natuto rin bumasa at sumulat si Rigor at Ella dahil tinuruan niya ang mga ito. Dati ay puro reklamo at tumatakas pa ito sa kanya, pero noong nalaman nila ang importansya ng pag-aaral ay na-enjoy na nila kalaunan. Minsan tinanong nila si Carlo kung bakit ito palagi nagbabasa at nag-aaral. Ha? Kasi curious ako. Nakakamangha na may mga librong may magagandang kwento at maghahatid sa iyo ng mga impormasyong hindi mo kailanman malalaman dahil sa kabilang dulo pa ng mundo. Dahil sa libro, lahat ng yun ay pwedeng mapasakamay mo na. Sabi ni Carlo sa mga kaibigan. Pero teka, di ba yung nasasabi nila tungkol sa computer? Balik ni Rigor, na sinang-ayon na naman ni Ella. Usyo, parehas lang yan. Makaluma lang ang libro. Pero iba pa rin ang pagbibigay ng impormasyon sa pagdodrawing ng impormasyon sa utak mo. Sa libro kasi, para nag-uusap sila ng utak mo. Nagkakaroon ng interaction. Mas malinaw mong nai-imagine ang mga bagay-bagay. Nakangiting pagpapaliwanag ni Carlo sa dalawa. Teka, ang layo na natin. Tumawa si Ella at Rigor. Nagtataka naman itong si Carlo. So, bakit ka nga nag-aaral? Ano ba gusto mo maging paglaki? Ha? Napakamot naman ng ulo si Carlo. Magmula noong araw na yon,
Iniisip niya kung ano ang gusto niya maging. Hindi pa siya nito pinatulog sa gabi. Ano ang gusto ko paglaki? Magiging ano ako paglaki? Paulit-ulit na sabi ni Carlo sa kanyang sarili. Habang nakahiga at liwanag mula sa buwan na tumatago sa bintana lang ang tanging niyang ilaw. Labis na naabala si Carlo sa sigaw mula sa banyo. Buong akala niya ay siya lang ang tao sa maliit nilang bahay. Sumisigaw ang ama niya. Takot na takot ito. Tulong! Tulong! Parang bulol ang pagkakasabi nito. Noong puntahan ni Carlo ang CR nila, nakita niya ang ama niyang nakaupo at parang hindi makagalaw sa isang tabi. Ano pong nangyari, tatay? Sabi ni Carlo. Ngayon lang niya nakitang takot na takot ito. Pawis na pawis at umiiyak pa ang muka. Ospital. Hindi galaw. Ospital, hindi galaw o hindi makagalaw ang sabi ng tatay ni Carlo. Dali-daling lumabas si Carlo ng bahay nila. Tinawag ang mga kaibigan ng tatay niya upang humingi sila ng tulong. Isusugod daw niya sa ospital ng ama, kaya naman nanghiram ang mga ito ng sasakyan sa barangay. Naisugod nila ang tatay ni Carlo sa ospital. Napag-alaman nilang tumaas ang sugar nito dahil sa pag-iinom gabi-gabi at posibleng meron itong diabetes. Late naman dumating si Milagro sa ospital. Galing pa ito ng trabaho. Napayakap dito si Carlo. Takot na takot siya sa nangyayari sa ama niya. Naparalisa ang kalahati ng katawan ng ama ni Carlo na si Donato. Ang kaliwang kamay at paa niya. Pati ang mukha niya ay hirap na hirap sa paggalaw. Noong pwede na ay inuwi nila ang ama. Sakay-sakay ito ng wheelchair niya. Hindi na ito muli pang lumabas ng bahay nila. Habang nasa ospital si Carlo, labis siyang humanga sa mga doktor at nurse. Naisip niya na parang gusto niya mag-aral ng medisina. Gusto niya makatulong sa mga may sakit. Kaya pinuntahan niya si Miss Helen sa elementarya at sinabi na gusto niya magdoktor. Magandang pangarap yan, Carlo. Ganito ang pwede mong gawin. Isinusulat nito ang instruction niya na mamaya ay papaliwanag niya sa bata. Abala namang pinapanood ni Carlo ang ginagawa ng guro. Kumuha ka ng ALS, Alternative Learning System yun, para mabilis kang makahabol ng grade. Baka second year high school ka na agad pagkatapos na ng 1 taon. Talaga po? Hindi na po ako mag-elementarya? Manghang-mangha si Carlo. Oo, sundan mo lang ang instruction ko. Kailangan mo yan para may formal na nagpapatunay ng pag-aaral mo. Nakangiting sabi ni Miss Helen. Hindi na ako makapaghintay na maging doktor ka, Carlo. Gumiti rin pabalik si Carlo. Labis ang pasasalamat sa guro niya. Ipinagtapat din itong lilipat na siya ng eskwelahan pagtuturuan dahil mag-aasawa na raw siya. Nagulat naman si Carlo pero naiintindihan niya ito. 5 taon din niya naging kaibigan ang guro, kaya naman sobra siyang nalulungkot dahil hindi niya alam kung magkikita pa ba sila balang araw. Antayin ko yung pagiging doktor mo, ha? Ginulo ng guro ang buhok ni Carlo na parang sinasabi nitong naniniwala siyang kaya niyang gawin ang lahat ng gusto niya. Salamat po, Miss Helen of Troy. Abot tenga ang ngiti ni Carlo. Nakonekta niya ang isang fictional character sa guro niya. Namangha naman sa kanya ang kaibigang guro at sinabing ipagpatuloy pa ang pagbabasa. Noong nasa gate na siya, nakita niya si Donald, ang guard na nagpapapasok sa kanya sa gate. Kamusta, Carlo? Nandiyan ka pala. Opo, wala po ata kayo kanina kaya pumasok na ako. Ayos lang po ako. Kayo po? Tanong ni Carlo. Ayos lang din. Ito, malakas pa rin mag-basketball. Nagpalitan ng tawa ang dalawa. Oh, saan ka na yan? Alis ng kaibigan mong teacher ah. Sabi ng gwardya. Oo nga po eh. Nalulungkot na sabi ni Carlo. Baka magulat ako sa UP ka na nag-gate crush niya na. Sa college ka na makinig ng mga lectures. Natatawang sabi ni Donald. Tumawa na lang din si Carlo at nagpaalam sa kaibigan. Pinag-iisipan ni Carlo mabuti ang sinabi nito. Dali-dali siyang sumakay ng jeep papunta sa tinuturing pinakamagaling na universidad sa Pilipinas. Noong makapasok siya dito, nakita niya na parang may mga sariling kadayaan ng mga tao dito. Humanga siya sa kapaligiran nito na parang ang sarap-sarap mag-aral dito. Nilibot niya ang mga classroom. Habang naglalakad, nakita niya nagpapasukan ang mga estudyante. Kaya naman pumasok din siya at tumupo sa likod. Math major pala itong napasok niyang classroom. Kaya naman, laking gulat niya noong mga advanced calculus equations at theories na ang dinidiscuss ng professor. Noong matapos ang klase, mabilis siyang sumakay ng jeep at nagpunta sa public library. Kinabukasan, nagpunta ulit siya sa pampublikong universidad na ito.
Pumasok ulit siya sa klase ng math majors. Laking tuwa ni Carlo noong naintindihan na niya ang mga tinuturo ng professor dahil nag-advance siya sa pagbabasa. Noong mag-iwan ng tanong sa board ang professor, hindi niya naiwasang magtaas ng kamay. Sa kanya lang naalala na hindi nga pala siya estudyante dito. Nakikisit-in lang siya. Nakita naman ng professor ang kamay niya kaya tinawag siya nito. "Yes sir, lapit ka dito para magsagot sa board," sabi ng professor. Tumayo na siya sa upuan at nagpunta ng board. Laking gulat ng lahat na ang liit-liit ni Carlo. Malayong-malayong pagkamalang isang college student. "Bahala na," ang sabi ni Carlo sa isip. Sinagutan niya na mabilis ang problemang nakasulat sa board. Namangha ang lahat, lalo na ang professor dahil tama ang sagot ni Carlo. "Sorry, anong name mo?" sabi ng professor. "Carlo Dominic po." "Palakpakan natin si Mr. Dominic," dagdag pa ng professor. Humarap sa klase at tinengganyong pumalakpak ang mga ito. Nagsulat pa ng mahirap na problem ang professor. Sinabi niyang taon ang ginugol ng mga mathematician bago nasagutan ang tanong na yun. "Gusto mo ba itry, Mr. Dominic?" Hamon ng professor. Tumango lang si Carlo habang buong atensyon ay nakatutok sa board. Nagsimula nang isolve ni Carlo. Halos 20 minuto ang ginugol niya upang masagutan ang problema. Noong natapos siya ay napaayos ng salamin ang professor. Tiningnan niya ang libro at ang final answer. Katulad ng sagot ni Carlo. "What? Just who are you?" Tanong ng professor noong tatakbo naman si Carlo palabas ng classroom. Mabilis siyang nahawakan nito. "Paano mo nasagutan to?" Tuwang-tuwa ang professor, hindi makapaniwala. Habang humahanga rin ang ibang estudyante. Ang iba naman ay inaantok na dahil sa haba ng pagsasagot ni Carlo. Biglang nagbago ang buhay ni Carlo. Nadiskobring 12 taon gulang pa lamang siya, kaya naman binansagan siyang genius ng pamahalaan. Pinadala siya sa isang organisasyon kung saan binabayaran ang mga dalubhasa upang mag-solve ng mathematical equations at problems na hindi kayang isolve ng kung sino-sino lang. Noong una ay nahirapan si Carlo. Pero noong nasanay na siya at natuto pa, madali na siyang nakakasabay sa mga dalubhasang nag-aral ng higit ilang dekada para makapag-solve ng mga ito. Tuwang-tuwa ang mga katrabaho ni Carlo. Dahil kahit napakabata pa niya, ay napakahusay niya mag-isip. Hangang-hanga rin sa kanya ang mga professor pa sa ibang bansa na katrabaho rin niya. Higit sa lahat, binabayaran siya ng pamahalaan ng malaki para sa ginagawa niyang ito. Nagbago ang buhay nila Carlo. Hirap na hirap siyang i-explain sa magulang niya ang nangyari. "Hindi ko man maintindihan. Ang alam ko lang, henyo ka talaga anak. Nagawa mo. Ang galing mo anak ko." Niyakap at hinalik-halikan ni Milagros ang anak na si Carlo. "I'm so proud of you anak," sabi naman ng ama ni Carlo, na nasa wheelchair at hindi na muli pang nag-inom magmula noon. Bukod sa math, naging interesado din si Carlo sa research at mabilis niya nalaman kung paano ito gawin. Noong magalingan sa kanya ang mga professor, kinuha siyang researcher ng universidad. Binabayaran siya habang nagsasagawa ng researchers tungkol sa medisina. Naipagawa ni Carlo ang bahay nila. Naging scholar siya at maaga nakatungtong ng kolehiyo upang mag-aral ng medisina at maging doktor sa hinaharap. Bukod dito, hinimok niya mag-aral ang dalawa pa niyang kaibigan. Siya na raw ang bahala sa gastusin ng mga ito. Pinagsabay niya ang kolehiyo habang nagsosolve ng mga mahihirap na math equations. Nailathala sa dyaryo ang kwento ni Carlo. Maraming interviewer din ang lumapit upang malaman ang kwento niya. Lagi niyang pinapasalamatan ang guro niyang si Miss Helen Troy na tinuruan siya ng lahat-lahat. Ang gwardyang si Mr. Donald, ang propesor sa kolehiyo, at ang mga magulang niya para sa pagmamahal at talinong binigay. At sa paglipas ng maraming taon, hindi naman nabigo si Carlo na matupad ang pangarap niya maging doktor. At siya ang naging pinakabatang doktor sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, isa siyang doktor sa isang pampublikong ospital sa bansa, habang nagsosolve pa rin ng mga advanced math problems. Nagtayo rin siya ng mga organisasyon kung saan kumukuha siya ng mga scholars, mga batang gustong mag-aral pero walang kakayahang pinansyal, at nagsasagawa ng mga outreach programs sa mga sulok-sulok ng Maynila para turuan ng mga batang bumasa at sumulat, at ituro ang importansya ng edukasyon. Mga ka-Phenoms, nagustuhan nyo ba ang ating kwento? Comment nyo naman sa baba. Huwag nyo rin kalimutan mag-like at pindutin ang subscribe button para updated ka sa mga videos natin. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod, dito lang sa Phenom Stories.